Investment in associate tayo. Okay. 30% ang nabili. Tama po ba? Investment in associate yan? Yes. Okay. Magkano binili ni Superb yung 30% ng shares ni Summit? Magkano daw? 3,070,000. Okay. Now, dinaretso ko agad sa illustration pero kahit pa paano siguro para bigyan kayo ng idea, ang para mabilis, no? Ang pwede kong ma-advise, kabisaduhin nyo ito. Ito. Kabisaduhin nyo yan. Ha? Kasi ito yung mga normal na tinatanong sa problem ng investment in associate. Magkano investment in associate as of this period? So dapat, klaro sa'yo, ito yung mga possible items affecting the investment. Tapos, next, magkano yung investment income? Other term ng investment income, share in adjusted profit of associate. Or kung loss, loss man, kung tawagin, investment loss. Or, yun nga, share in adjusted loss of associate. Ito yung mga items affecting that. So you have to familiarize. Okay? Klaro po ba? So sa investment in associate, obviously, purchase price plus transaction cost. Capitalize ang transaction cost, ha? Tapos yung dividends na nare-receive mo, hindi mo siya ina-account as income. Ginagawa mo siya as deduction sa investment in associate account. Nakuha po ba? In effect, parang return of capital ng datingan niya. Tama? Dahil, simple lang. Dahil ang investment in associate, this time naman, may share ka talaga sa profit. Di ba pag ordinary investment lang, passive investment lang, wala kang share sa profit. Ang pakinabang lang yung dividend income. Pero yung profit nung pinag-investan mo, hindi ka nakikishare. This time, pag associate, makikishare ka talaga. So yung dividends na binigay sa'yo, parang in effect, return of capital yon. Kaya binabawas mo sa investment in associate. Nakuha po ba? So take note, dinadagdagan mo ng share in adjusted. Adjusted adjusted profit. Meron din share in OCI, ang impact sa investment account plus. Basta yung share mo sa OCI nila increases or gain. Pag share mo sa OCI nila pertaining sa decreases or loss, bawas yun sa investment account mo, obviously. Tama po ba? Pag share naman sa adjusted loss of associate, bawas din. Pero most of the time, eto tayo, di ba? Bawas din ang impairment loss. Okay? Pero wala yan sa illustration natin. Sa share in adjusted profit, okay, obviously, investment income to, kaya ang normal balance niya dapat credit. So, share in profit of associate, kung wala pa dun yung mga adjustment, tawag natin gross. But we need to adjust it. Okay, saan natin or ano ang mga adjustment affecting the investment income or share in adjusted profit of associate? Yung mga overvaluation ng asset or undervaluation, overvaluation ng liability, tsaka undervaluation. Yung adjustment for those items, ilalagay mo yon sa investment income or share in adjusted profit. Kung anong bottom line mo, dapat yun ang ilalagay mo sa investment account. Pag profit plus, pag loss minus. Nakuha po ba? Sige, sample natin. Entry. Magkano yung nabili natin kanina? Magkano yung pagkabili kanina? 3,070,000 ba? Yan, cash. Tapos, nagkaroon pa ng additional transaction cost, no? Capitalized ba yun? Yes. Kaya ang entry mo, 370 investment in associate, another investment in associate, 100. 70 tsaka 30. Tama po ba? Gets po? Okay. Sabi natin, kapag merong income, makikishare tayo doon sa income ni associate natin. Magkano ang total income?
Per problem, ang total income ni Summit, ni Associate, 2.7. 30% ang atin dyan. So, ang gagawin mo, 2.7 times 30%. So, 810. Anong entry? Debit, investment in associate, dagdag yun sa investment account mo. Credit, share in profit of associate or investment income, kung tawagin yan. Nakuha po ba? Klaro po yan? Next. Si Summit may dineclare na dividends at binayaran. Magkano? 800,000. Pero 30% sa'yo doon. Marireceive mo yung pera, 240, pero ang indication noon, bawas sa investment account mo. Nakuha po ba? Hindi katulad kanina, anong treatment mo dyan? Dividend income. Pag investment in associate, bawas sa investment account. Nakuha po ba? By the way we account investment in associate is equity method. So yung accounting natin under equity method to. Nakuha po ba? Tsaka number 2 point pala, hindi ko nabanggit to sa mga other section. Make it sure, kasi minsan sa problem, kaklaruin niya na nagkaroon ng acquisition ng investment in associate, hindi palagi January 1. May times na, kunwari, na-acquire yung significant influence in terms of percentage, April 1. Tama? Gets po ba? Ang binigay sa'yo ng problem for the year, ang net income 2.7. Ulit, kailan ka lang nagkaroon ng investment in associate? April 1. So yung 2.7, di ba 12 months yan? So ang point ni sir, times 30%. Tama yun. 810. Kaya lang, ita-times mo pa ng times 9/12. Kasi dapat hindi ka makihati sa 3 months net income nila. From January to March 31. Tama mo ba? Makikihati ka lang at the time na nagkaroon ka na ng significant influence. Tama po ba? And that is 9 months only. Kaya itong 2.7, tama ka dito, 810, pero ang gagawin mo pa, times 9/12. Nakuha po ba? The same with this. Ang ibabawas mo lang, hindi 240, times 9/12. Kasi doon lang mag-apply yung equity method eh. Kasi doon ka lang nagkaroon ng significant influence. At doon mo lang matatawag na ang investment mo, investment in associate. Sir, paano yung investment ko sa kanila mula January hanggang March kung wala pa akong significant influence? Ang i-apply mo doon yung passive investment accounting. Tama po ba? Okay, so kung may mga nakapag-advanced study dito, tawag mo doon step acquisition. Okay? Anyway, next. Bukod sa mga yan, meron pang mga OCI. OCI itong mga to eh. Tama po ba? Yes or no? May unrealized loss tayo, available for sale. Di ba OCI yan? FB OCI yan, di ba? So magkano daw? Nababasa niyo pa ba? For 30% sa'yo. Loss yun. Ito entry mo. Debit. Ito pala. Debit, share in OCI of associate, loss yun. Credit investment account. Investment in associate. Babawasan mo kasi loss tayo, di ba? 30% lang ng 450. So that is 135. Nakuha po ba? Ang revaluation surplus na meron si Summit 700, 30% sa'yo. So debit, investment in associate, madadagdagan ka. Tama po ba? Increase yun eh. Credit share in OCI of associate, revaluation surplus 210, 30% of 700. Last, yung translation loss sa foreign operation, OCI din yan. 30% of 400, tama po ba? 120? O dahil loss, babawasan ng investment in associate account. Nakuha po ba? Debit, share in, OCI, associate, forex, loss. Nakuha po ba yon? Now, eto na. Dito na may bearing yung kung tawagin natin mga overvaluation tsaka undervaluation.
Kung yan ang usapan, ito naman ang gusto kong tandaan mo. Ito, yung portion na yan. Familiarize mo yan ha. May times kasi at the time na nag-acquire ka ng investment kay associate, yung record niya hindi updated. Dapat naka-fair value. Okay? Para makuha mo yung tamang goodwill or tamang bargain purchase gain. Diretso muna tayo sa illustration. Okay, magkano ang overvaluation ng equipment? Overvaluation nga ba? Yes or no? Yes. Kasi ang record sa libro, 130. Pero ang fair value niya, so over nga. Dapat pala 100 lang yan. So nag-over tayo ng 30. Hindi tayo. Si Summit. Tama ba ba? Di ba sir, pag overvaluation, mali yung asset. Parang ganun. Yes or no? Parang overstated yung asset. So kung overstated ang asset, parang overstated yung equity. At pwede ko rin sabihin, parang overstated yung net income. Tama ba? Tama ba? So kung overstated, parang overstated yung net income, dapat bawasan ko yung net income. Eh bakit sabi dito, increase? May paliwanag po, ito po yun. Okay? Pero para mabilis mong tandaan, pag overstated ang asset, parang in effect, overstated ang net income. Pero iibahin mo. Instead na ma-minus mo yon, dadagdagan mo. Nakuha po ba? Same with this. Pag undervaluation ng asset, pwede mo sabihin undervalued yung equity. So undervalued yung income. Tama po ba? Parang ganon. So dapat dagdagan. Hindi, baliktarin mo. Bawasan.
Magkano yung acquisition natin? 3,170. Magkano yung book value ng net asset ni Summit before anything else? Ito po yon. 10, ayan o, Summit Solution net asset have a book value of 10 million. 30% niyan nabili mo. Tama po ba? Yes or no? So 3 million yon. Tawag dyan, excess of cost over book value. Hindi pa yan yung goodwill. Kasi may time sa problem na kung saan merong rason kung bakit yung acquisition price mo mas malaki yon kaysa doon sa na-acquire mong net asset ni associate. Simple lang, kasi nga may goodwill kang binibili doon. Pero hindi siya automatic because of the goodwill. May reason kung bakit may difference. Ang reason kung bakit may difference is because may undervaluation, may overvaluation ng asset and liabilities. So before getting the goodwill, we need to parang identify muna yung mga yon. Kaya pansinin nyo, yung pinaka-net neto, 30,000, binawas sa 170, saka mo nakuha yung goodwill. Pero pag sinabi ng problem, sinabi dito, Summit Solution net asset have a book value of 10 million, which is equivalent to the fair value on that date. Ibig sabihin, wala ka na dapat ganitong information. Ibig sabihin, yung nakuha mo dito, eto na yung goodwill. Tama po ba? So ulit, meron tayong overvaluation na equipment. Ito po yun. Magkano yung overvaluation? 30. Tama po ba? 30,000 yung difference. Overvaluation. Pero take note, 30% lang sa'yo dyan. So magkano yon? 9,000. Pag overvalued yung asset, overvalued yung equity, overvalued yung income. Dapat bawasan ng income. Pero babalik ta rin ko. Dagdagan ng income. Parang in effect. Kaya ang treatment mo dyan plus 9,000. Yun lang muna. Okay? Plus 9,000. Pero take note wala pa tayo sa usapang income talaga dyan. Hindi pa to income. Ang purpose pa lang nito to determine the goodwill. Nakuha po ba? Next. Pag undervaluation ng building or ng mga asset, undervalued yung asset, undervalued yung equity, undervalued yung income, dapat dagdagan ko yung income. Hindi, babalik na rin ko. Babawasan ko yon. Kaya ang treatment mo, bawas. Tama po ba? Pag mga undervalued ng asset. Tama po ba? Magkano difference pag building? 40. 30% lang ang sayo. Kaya meron kang 12K. Bawas. Magkano difference ng undervaluation ng land? 50. 30% sa'yo, 15. Bawas. Undervalued eh. Magkano undervalued ng inventory? 170 tsaka 110? 60. 30% sa'yo, 18. Pero bawas. Nakuha po ba? Next. Notes payable. Undervalued ba yung notes payable? Yes or no? Undervalued ng magkano? 30% sa'yo doon. Magkano yon? 6,000, tama po ba? Pero ang tanong, bakit naging plus? Kung undervalued ang liability, ibig sabihin overstated ang equity. Tama po ba? Kung overstated ang equity, pwede nating sabihin overstated ang parang net income natin. Kung overstated ang net income natin, ano gagawin mo? Babawasan. Babalik ta rin mo. Dagdagan. Tama po ba? Ewan ko kung nakatulong yon, pero sana. Okay? Ano yun para hindi ka na mag-analyze na matindi. Pero kung mas applicable sa ito, may binanggit naman ako dito Kung mas magigets mo to, okay po. May mga rason dito Kung gets mo yan, mas okay yan. Tama yan. Other way of getting the goodwill. Ito po yon. 3,170 tapos 330. Paano nakuha yung 330? Kasi ang lalabas na fair value ng net asset ni Summit. Magkano yung book value? Book value, kung tawagin din to kana carrying amount is the same with book value. Okay? Ang book value ng net asset ni Summit, tama po ba 10 million kanina? Tawagin na lang natin kana. Carrying amount ng net asset ni Summit ay 10
million. Hindi pa updated yon. Eh di ba dapat nga at fair value siya? So ginawa nating FB, fair value of the net asset. Nakuha po ba? Yan. So, notice, magkano yung difference? 10 million, ito na pala, nakasulat. 10 million, ito yung book value, no? Plus 40. Bakit plus 40? Yung building yon. Di ba sa building, kulang tayo ng 40? So, yung net asset ni Summit, dagdagan mo ng 40 to make it parang fair value na nga. Dagdagan mo muna ng 40. Huwag mo muna intindihin yung 30%. Next, yung inventory, dadagdagan mo ng 60. O dagdagan mo, plus 60. Yung land, dadagdagan mo ng 50 para maging fair value. Gagawin kasi natin from kana, maging fair value. Tama ba? Tapos, yung equipment, so overvalued nga yung asset ng 30. So, bawasan mo ng 30. Yung liability, dating 300 pero dapat 320. So, kulang. In getting the net asset, dapat dagdagan mo yung liability mo ng 20, no? So, in getting the net asset, babawasan mo ng 20. Tama ba? So, magiging amount niyan, 10 million 100. Yan po yan, pag pinag-plus-plus nyo. Times 30%, tama po ba? 3 million 30. Ang difference, goodwill, 140. Parehas lang kanina. Okay? Sir, para mas madaling sa baba, yes. Kung ang tinatanong sa'yo goodwill ay suggest, yan yung approach mo dapat. Pero kung tinatanong sa'yo goodwill, pati yung adjusted share in profit of associate, sa tingin ko makakatulong to. Kasi later on, magagamit mo yung amount na nilagay mo dito. Okay? Pero pag goodwill lang, diretso mo na agad dito. Pero pag ang tanong goodwill, tapos share in adjusted profit, mas makakatulong to, I believe. Okay? Kasi, ano ka na, guided ka na eh. Okay? Tama po ba? Ito na po yon. In getting the adjusted share profit in associate or investment income, magkano kanina yung gross natin? 810 nga ba? 2.7 times 30%? Yes or no? Ito yun, di ba? Hindi yan updated. Tama po ba? 810. Ngayon, i-update natin by adjusting the overvaluation tsaka undervaluation ng asset ni Summit. Pansinin mo, class, etong 12, saan kaya galing yan? Galing yan dito. Tama po ba? Tapos anong impact niya? Minus, di ba? Sa profit, literal, minus yan. Pansinin mo, minus dito. The problem is, hindi siya 12K. Magkano siya? 1, 2. Pero ang pinanggalingan, 12K, dinivide lang sa 10. Tama ba? May rason kung bakit. Paliwanag ko maya-maya onte. Pero ang pino-point out ko lang, kung ito yung style ng pagkuha ng goodwill mo, pagdating sa pag-compute ng adjusted share in profit sa associate, guided ka rin. Pansinin mo, lahat ng application dito, pagdating sa profit, as is yan. Tama po ba? As is siya. Pero yung amount na nilagay mo dyan, hindi as is. Doon sa kanina. Ito, ang purpose lang nito for the computation of the goodwill. Pagdating sa share in profit, magbabago yon. Pero yung application, parehas lang. Okay? Now, ang tanong, bakit naging 1-2 lang ang minus sa pagdetermine ng adjusted share in profit of associate? Ito po yon. Kung nabasa natin ng medyo maayos yung kanina, ito po yung rason. Pag ang asset daw ay depreciable, ang may impact sa profit, tama po ba? Babawasan siya, di ba? Ang may impact sa profit ay yung depreciation in effect.
So each period, kung ano yung undervaluation dito, ang tawag doon, i-distribute mo on the remaining useful life nung related asset na yon. Sa problem kanina, ang depreciable asset natin na building ba tayo? Building tayo, no? Hindi, sir. Tao tayo. Tama ba? Hindi. Ang dinidiscuss natin, building, tama ba? Building ba yon? O, tama, building. Tama? Ito po yon. 40, tama po ba? Tinimes mo sa 30%, kaya mo nakuha yung 12. Eh, ang building dito, ang remaining useful life, 10. So, yung 12K, hindi mo siya isang bagsakan, i-adjust sa profit. I-adjust mo siya for 10 years. Nakuha po ba? Hanggang dine-depreciate yung building na yon. Nakuha po ba? So, for 2024, ang share mo sa adjusted in profit of associate, dapat pertaining lang sa 1,200 nga. Paano nakuha yon? 12K divide sa 10. Nakuha po ba yon? Gets po ba yon? Pag inventory tsaka land, ibang usapan. I-adjust mo yan sa share in profit kapag nabenta yon. Sabi dito, magkakaroon lang ng adjustment kapag yung land tsaka inventory nabenta. At take note, dapat mabenta siya sa unrelated party, hindi sa associate. Okay po? Tama po ba? So, ibig mo sabihin, sir, wala tayong isusulat na adjustment kung nagkataon sa problem, yung inventory tsaka land, hindi nabenta ng 2024? Yes, wala kang gagawin na adjustment. Sa problem, nabenta nga ba sa 2024? Nabenta. Ito po yun. Ayan o. The land and half of the inventory were sold during the year, and that is 2024. Nakuha po ba? So malamang meron na tayong adjustment dapat na nangyari for both items. Adjustment sa share in profit. Ang land ay undervaluation. Tama po ba? Kaya ang impact niya, bawas. Pero take note, magkakaroon lang ng impact kung nabenta nga. Nabenta naman, tama po ba? Therefore, magkano yung kanina? 12K, 15K. Lahat ng yan, i-adjust mo this year kasi lahat sila nabenta. Minus 15, minus 15. Nakuha po ba? Ang inventory, nabenta po ba? Yes. Kaya lang sinabi niya, kalahati lang. So magkano yung kanina? Magkano yung ano natin? Undervaluation inventory? 18. Kalahati lang nabenta. So kalahati lang i-adjust natin this year. Magkano kalahati nun? 9. Kaya bawas tayo 9. Nakuha po ba? Okay, next. Pag overvaluation, equipment tayo, depreciable asset ulit, distributed. Ang useful life ng equipment ay 5 years. Magkano yung kanina na-identify natin? 9K, no? So divide mo sa 5, 1/8. Plus yung impact niya sa taas, tama po ba? So plus din ang impact mo dito sa adjusted share in profit. Nakuha po ba? Sa liability naman, ina-adjust mo yan sa share in profit kapag na-settle. Pag asset, nabenta. Pag liability, na-settle. Nakuha po ba? Sabi ng problem, na-settle yata. Ayun, the liability was also settled during the year. Pero pag hindi na-settle, dapat wala kang adjustment sa share in profit. Okay? Nabenta. Na-settle eh. So, kung ano yung nilagay mo dito, 100%, ilalagay mo dito sa share in profit. Pero pag kalahati lang na-settle, alam mo na, 3,000 lang to. Tama po ba? Gets po ba yon?
So lalabas, magkano ang adjusted share in profit mo? 792, 600. Pag gumawa ka ng T-account, ito po yun. Kung gusto mo T-account style. Okay? Pag tinanong ka magkano investment in associate account, ito po yun. Di ba meron kang 3170 kanina? Dinagdagan ng 792. Ito yung share mo, di ba? Binawasan ng share, hindi share. Binawasan ng cash dividends na na-receive mo. Tama po ba ang dividends na nare-receive, bawas na yon sa investment account? Binawasan ng share sa OCI na loss. Dinagdagan sa share ng OCI na gain. Binawasan sa OCI na loss. So magkano investment in associate mo? 3677, 600. Paano kapag ang senaryo ay hindi goodwill? Kailan lang may goodwill class? Pag yung cost mo mas mataas dun sa fair value ng net asset na na-acquire mo. Paano kapag hindi? Paano kapag ito ay mas mababa? Tawag na doon bargain purchase gain. Parang katulad nito. If the total consideration is 3,020,000, tama po ba? Ang book value ng net asset mo, 3 million. Na na-acquire mo kasi 10 million yung book value, di ba? Plus the adjustment, hindi adjustment, overvaluation, undervaluation. Tama po ba? 30 yung binawas natin kanina dito. 170 to kanina, di ba? Tama? Minayos mo ng 30 kaya naging ang goodwill natin 140. Kaya naging 170 yan kasi ito 3170 kanina. Pabalik natin. 320 kunwari. So 20 ngayon yung excess mo, tapos babawasan mo ng 30, tama, hindi goodwill tawag dyan. Tawag dyan bargain purchase gain. Kung ayaw mo ng ganyang approach, pwede nga yung ganito. Tama po ba? Yung dediretso mo na lang, diretso sa fair value lahat. Tama po? Bargain purchase gain. Bakit bargain purchase gain? Magkano dapat binenta sa'yo ni company yon? Yung 30% ni Summit. Magkano dapat binenta niya? Dapat at least 3,030,000. Binenta lang niya sa'yo magkano? 320. Tinanggap niya yun. Yun nga yung acquisition price mo di ba? Tinanggap niya yun. Bakit niya tinanggap yun? Malamang si Summit ay paluging negosyo. Kaya okay lang sa kanya, ibenta niya sarili niya ng palugi din. Nakuha po ba? Kasi later on, baka nga mawala din yung company. So better, benta ko na ngayon kahit palugi. So kung palugi, binenta yung sarili niya, yung bumili, gain yun. Tama ba? Kaya tayong investor, gain sa atin yun. Tawag dati dito, negative goodwill. Di ba goodwill dapat to normally? Pero tawag dito, since nag-gain yung bumili, kasi normally naman dapat mas malaki babayaran mo kaya lang tinanggap talaga ng company kasi nga palugi naman sila. Nag-gain ka tuloy. Tawag dito, bargain purchase gain. Or dati kung tawagin, negative goodwill. Wala nang negative goodwill. Ang treatment dapat ay bargain purchase gain. Income po yan ni investor. Nakuha po ba? So therefore, yung kaninang ginawa mo, pag hanggang dito ka lang, 792, 600. Dadagdagan mo ngayon ng bargain purchase gain. May impact po yun sa share in profit of associate. Kasama po yun, yung 10K. Ito yung gain mo, di ba? 10K. So magiging 802, 600. Nakuha po ba? So ang adjusted share in profit mo sa associate, 802, 600. Ang gagawin mo, palitan mo lang. Pag tinanong ka na investment in associate, papalitan mo lang. Ito gagawin mong 802. Ito same pa rin kanina, same pa rin, same pa rin, same pa rin. Ito instead 3170 kanina, magkano mo nga nabili? Siyempre palitan mo din. Ang bagong investment in associate mo, 3537, 600. Ang entry, may entry pala to, itong bargain purchase gain. Investment in associate, 10K. Share in profit of associate, 10K. Okay po? Klaro po ba yon?